Sigurado bang hindi tayo mapapahamak doon? Nagpunta na yan. Nung isang araw dito, inuuli kami. Pero huwag kang mag-alala. Mapapagkatiwalaan yan. Minsan na siyang sinigat na tanggol. Kaya may utang na loob siya sa anak natin. Basta sigurado lang na ligtas tayo, ha? Huwag kayong mag-alala. Sa tingin ko naman, nakuha na yung tanggol ang loob niya. Hindi naman niya basta-basta papayagan niyang pumunta rito kung magiging tagilit ang sitwasyon natin dito. Magtiwala lang tagi-tanggol, siya naman nakakalam lahat eh. Kami nga ho, pinagkatiwala na namin ang buhay namin sa kanya eh. Totoo po yan, Aling Tess. Alam ko yun. Kaya lang ang iniisip ko, ano kaya ang pwedeng maging kailangan niya sa anak ko? Nay, uwi na daw sa Bongay. Pasensya na po pala na bigla na lang ako pumunta dito. Ihatid ko na po siya. Anong ihatid? Delikado tanggol. Hinahanap pa tayo. Hindi, kahit sa labas na lang, Tangkol. Kaya ko naman eh. Sigurado ka? Oo naman. O sige, Tanggol, samahan namin. tara. Sige po. Sige, alalayan niyo. Tanggol, parang nahiya pa ako sa nanay mo. Parang nagalit pa ata sa akin. Hindi naman. Nag-aalala lang yun. Alam mo naman sitwasyon namin ngayon eh. Oo, mahirap talaga yung sitwasyon. Delikado yung sitwasyon nyo ngayon. Sinasabi ko sa'yo, malamang naka-high alert ang buong kapulisan ng Maynila dahil sa pagtakas mo sa lolo mo at pagligtas mo sa nanay mo. Mayor, papasok na po si Alan. Miggy, I didn't think you were gonna come. You think I could ever do that to you, Allery? Alam mo naman, when it comes to you, I'll always find a way back to you. Is that what you say to all the girls? Nothing's changed. Flirt ka pa rin. Yung charisma at ang hinahanap ng term, Allery. Things have changed. You're looking at the new mayor of Manila, the most powerful man in the city. And as the mayor, you know how stressful things get. We're actually really lucky that I got to spend time with you tonight. I know that, love Miggy, but can we enjoy the night, Mona? Have a drink? Of course. Wag mo nga akong... Nag-reserve pa ako dito ng table, tapos ganyan. Dito ako para mag-celebrate. Pare, nakabenta ako ng 4 na kotse, tapos ganyan. Sorry sir, may rearrangement lang po tayo sa loob dahil sa isang VIP guest. VIP guest? Eh ako lang naman ang VIP dito eh. Hindi niyo ba ako kilala? Isa akong Mondragon, tapos you'll treat me this way? Bigyan mo ako ng pinakamahal na alak ninyo, okay? Boss Rocky Boy, di ba yan yung ex mo? Si Allery, Mama Allery? Mayor, si Rocky Boy nasa baba. Ayun o. I don't feel comfortable being here anymore.
Marta. You're with Miguelito Guerrero now. You're safe with me, okay? Don't worry. Mukhang nananadya pa tong gagong to, ah. Sa tingin ko, boss, lumipat na tayo. Papatripin ka na naman yan eh. Sira ulo ka ba? Hindi ako lilipat. Hindi ako papatalo sa gagong yan. Si Rocky Boy, hindi yan tumitiklop. Ano ba nangyari sa utak mo? Alam ko, boss, bundragong ka nga pala. Pinagseselos ka yata eh. Malamang. Hey, don't worry about it. You told me to enjoy tonight, right? I can't help it. He's such a freak. He would force me to do things that I didn't want to be doing. Meron talaga ang mga lalaki na hindi pinagpala, Allery. They always have to force themselves. You don't have to worry. I won't let that happen again. How cute. Woo! Didn't expect to see you both here. Just accept it already. She dumped you for me. At tinapon ka niya sa basurahan na parang wala kang kwenta, Rocky Boy. Just take it like a man. Ikaw, sinulot mo siya. Ha? Diyan ka magaling, di ba? And you cheated on me! Bastos ka! Ruin our night, Rocky Boy. Unless you want me to ruin yours. I'm going to the ladies' room. I'll go with you. Akala ko ba okay na tayo? Ha? Akala ko ba patas na tayo pagkatapos ng party ko? What the hell is this, Rocky Boy? Isa pa? Bakit ba baliw na baliw ka kay Allery? Let me take a wild guess, Rocky Boy. Wala kang mahanap na papato sa'yo, no? Salamat ka. Hindi pa ako lasing. Good to see you, Miguelito. Sir, pinapatawag niyo raw ako. Nasa yung assignment order ni Garcia Vasquez. Pinapadali na ng kampo ni Mayor yan. Bukas na bukas, i-resign na sila. Sir, tama ho bang ilipat sila bilang close-in security nila, Mayor? Marami naman tayo diyang mas mahuhusay. Isa pa po, bagito pa po sila. Si Vasquez at si Garcia ang hinihingi ni Mayor. Kaya ho ba kayo pumayag na ilipat siya, sir, dahil kinwestiyon niya kayo tungkol dun sa pagpapalayan ninyo sa Chinese na drug po siya? Anong pinagsasabi mo? Tama naman ho siya, sir, May irregularity sa pagpapalaya sa preso. Mabigat ho ang kaso nun kung walang paspas sa nakakataas. Torino, tumbugin mo na nga yung gusto mo sabihin. Kine-question mo ba yung desisyon mo? Hindi, sir. Ang akin lang, marami ho kami umaasa na mas magiging maayos itong presinto simula sa pamumuno ninyo, sir. Sana hindi po kami mabigat. Alam ko yung ginagawa ko. Kaya nga akong ginawang hepe at hindi ikaw. Matagal na ako sa serbisyo. Kaya huwag mong question yung desisyon ko. Naintindihan mo? Yes, sir. At sa susunod, alamin mo yung lugar mo dito sa presinto. Ako na nagsasabi sa'yo. Hindi mo gugustuhin na kalabanin ako. Sige na. Ano ba't si Tanggol? Ba't kailangan niya pang i-edit yan? Sinabi niya kay Ality sa atin yan ang agalabas. Tapos ngayon, dito na tayo sa kanila. Baka mamaya may makakita sa atin dito yan Tigas talaga ng ulo niya ni Tanggol. Ayaw papigil. Hayaan nyo na. Kahit naman tarantado siya Tanggol, makino yan, ayaw na ayaw yung may napapahamak na babae. Tanggol, dito na muna kami. Hintayin ka namin lumabas.
Sige, atin ko lang si Bongay. Salamat. Ingat. Hindi naman kasi kailangan hatid pa ako dito eh. Mamaya baka may pulis pang makakita sa inyo. Papa, mamaya may mamasto sa'yo dito. Kaya ko sarili ko, no? Nakakalimutan mo bang pulis ako? Tsaka dito ako lumaki, no? Kahit isa walang pwedeng gumalaw sa akin eh. Bongay, iba na yung nakakasiguro. Maraming salamat nga pala. Kasi pinuntahan mo pa ako para ipanam na yung magiging kalagayan mo. Alam mo, sa totoo lang, ikaw na lang ang pinagkakatiwalaan ko ngayon eh. At alam namin na ikaw ang makakatulong sa amin. Huwag kang mag-alala, Tanggol. Tutulungan kita. Lalo na magsisimula na ako bilang close-in bodyguard ni Mayor Guerrero. Malalaman na natin lahat ng pinagagawa nila. Makakuha ka na ng ebidensya sa mga korupsyon at masasama nilang gawain. At ebidensya na dinaya ka sa eleksyon. Maraming salamat sa iyo. Tara. Hoy, darating si Chumiano ay nagtitilipan ng alak na sa biraw natin, ha? Kami na po bahala dyan. Bakit naman kasi this oras ng gabi ka pinapapasok na kumpare mo? Ay, mo na. Malaki naman ang kikitain natin, eh. Kayo mo na bahala sa biraw, ha? Aro, baka mamaya kung ano na namang racket yung pinapasok mo. Baka illegal yan, ha? Ay, napak, wala akong tiwala sa akin. Hindi na ako babalik sa dating buhay. Ingat ka. O sige, ha? Abay na tayo, Mauro. Halika na. Halika na. Dimples! Naalis na kami, ha? Mag-ingat kayo dito. Sige. Okay. Andiyan ka na pala. Sino yung kasama mo? Si Tanggol. Uy, si Tanggol! Tanggol! Oh my God! Hi, Tanggol! Ako si Dimples. Half-sister ni Bongay. Oh my God! Salamat nga pala sa pagligtas mo sa tito ko tsaka sa mama ko dun sa beer house namin laban kina Taruka. Alam mo, loko kasi talaga yung mga yun eh. Biruin mo, inamahan ka pa pala nila nung huli ka nagpunta dito. Buti na lang talaga napatumba mo ulit sila. Ang galing-galing mo talaga! Alam mo, lagi ka na namin nababalitaan dito. Actually, dati pa, right, Besh? Sayang nga hindi ka nanalo last election eh. Bakit ka na ganitang ka super sir? Diba? Sabi ko sa'yo eh. Noel, salamat, ha? Inihatid mo yung apo ko. Bakit nga pala kayo magkasama? Ano la, nagkita lang kami sa kanto tapos napadaan lang kami dito. Sige, tutuloy na po kayo natulong ko sa Bongay. Ay, Tanggol. Salamat pala ulit sa pagliligtas mo sa asawa ko. Oo nga, Tanggol. Maraming salamat. Habang buhay kong tatanawin ang utang na loob. Baliwala ko yan. Huwag yun ang isipin niya. Tanggol, mag-ingat ka, ha? Sana lagi kang bumisita dito. Oo nga, huwag ka mag-alala. Ligtas ka dito. Hindi ka namin susumbong kahit kanino. Sige na. Tanggol, mag-ingat ka ha. Baka makasalubong mo si Natarok. Sige. Maraming salamat at tuloy na ako. Bye, Tanggol. Okay. Natin na ka na. Balik ka. Grabe, ang pagi niya talaga special clothes. Hindi ko kayari. Paano nakalaya yun? Eh, kilo ba yung droga ang nawali sa kanila? Eh, yun na nga yung pinagtataka namin eh. Tapos kapag tinignan mo sa record, gramo lang yung nakalista. Baka naman available ang kaso nila. Available? Eh, kailan pa tayo nagpalaya ng gabi? Alam na yan kapag ganyan. Oh, init ng ulo mo, boss, ah. Eh, paano yung hepe ninyo? Sa palagay ko kaya pinalilipat si Garcia ng security tungkol kay Mayor. Balak itong patalsikin sa presinto. Ba't naman niya gagawin yun, sir? Eh syempre, ano ba ba? Di ba kinwestiyon niya to tungkol sa pagpapalaya sa preso? Nakakamoy talaga ako ng baho dito sa presinto natin At nanggagaling yun sa opisina ng Timagi ba? Mendoza, sa gabi na. Hindi ka pa ba uwi? Tapos na, sir. Uwi na rin ako. Yes, sir. Ako, sir. Baka magsumbong yun. Eh, ang balita ko, sabay sila naging pulis ng hepe. Malalim ang pagkakaibigan nun. Mukhang hindi naman sila magkukunsyaba Ano, nakakasig
व्यूअर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय सेल्फ मी उस्मान एडवोकेट, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर, आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं वो है पाकिस्तान में आपको कौन सा प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहिए। लॉ का प्रोफेशन आपको पाकिस्तान में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपको कंपैरिजन अगर करना चाहिए तो लॉ, डॉक्टर या इंजीनियर वगैरह में से आपको किसको चूज करना चाहिए। मैं आपको ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ये या तो आप एमबीबीएस को चूज करें या आप एक इंजीनियर बने या आप एक लॉयर बने। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगा, ये हर किसी की अपनी चॉइस है। हाँ, मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि आपको किसका कितना फायदा है। वीडियो आप एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपके नॉलेज में काफी इजाफा होगा। व्यूअर, पाकिस्तान में जब एक वकील जो है, एक एडवोकेट जो है, वो अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर लेता है, इसके बाद जो है वो लाइसेंस ले लेता है और एज अ प्रैक्टिस जो है वो कोर्ट्स पे जाना स्टार्ट कर देता है। व्यूअर, यहाँ पे प्रिलिमिनरी 2 किस्म के क्वेश्चन होते हैं। नंबर 1, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इन लोगों की तरफ से होता है जिनका लॉ अभी कंटिन्यू होता है, और जो सेकंड क्वेश्चन जो है वो इन लोगों की तरफ से होता है जो अपना लॉ कंप्लीट कर चुके होते हैं। जब लॉ कंप्लीट हो जाता है तो जब आप कोर्ट में जाना स्टार्ट कर देते हैं तो मैं पहले भी यही बात करता हूं कि लॉ में जब प्रैक्टिस स्टार्ट होती है तो कोर्ट में काबिल लोग बहुत कम होते हैं, जबकि जहां पर काबिलियत कम हो वहां पे अल्टीमेटली सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हम सबसे पहले जो है ये फैक्ट्स देखेंगे कि असल में लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्या है और जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है। क्या ऐसा है कि जब आप लॉ कंप्लीट कर लेते हैं, आप लाइसेंस हासिल कर लेते हैं, आप कोर्ट में जाना स्टार्ट कर देते हैं, एज अ प्रैक्टिस आपकी अपने सीनियर के साथ काम कर रहे होते हैं, क्या ऐसा है कि अपने इनिशियल स्टेजेस में आप केसेस को डील कर सकें या आप कम अज कम अपने इतने अखराजात निकाल सकें कि आप बाआसानी अपना तमाम निज़ाम चला सकें। मैं इस चीज को मानता हूं कि इनिशियल स्टेजेस में एक एडवोकेट के लिए, जबकि वो प्रैक्टिस में होता है और अपने सीनियर से सीख रहा होता है, इसको अपने फाइनेंस को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये इसके लिए आसान काम नहीं होता, लेकिन लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप अपने इस काम को इस तरह से आसान बना सकते हैं कि आप छोटे मोटे केसेस में आप काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप टैक्स को पढ़ें, आप लोगों को फाइलर बना सकते हैं। ये मैं इनिशियल स्टेजेस की बात कर रहा हूँ जिसमें आप कम अज कम अपना जेब खर्च बआसानी निकाल सकते हैं। आप टैक्स को अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को फाइलर बना सकते हैं। इसके अलावा आप छोटी मोटी बेल्स करवा सकते हैं। अगर आप क्रिमिनल को पढ़ेंगे, क्रिमिनल प्रैक्टिस में जाएंगे, तो आप वो छोटी मोटी बेल्स करवा सकते हैं, प्री रेस्ट बेल, पोस्ट रेस्ट बेल, जो कि बिल्कुल एक आसान काम है। इसके अलावा जो तयन है एक गवर्नमेंट का और एक प्राइवेट लॉयर का, हाँ, अगर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मजिस्ट्रेट कम सिविल जज आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से रास्ते हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में होते हैं तो आपको अपने पर्सनल केसेस को डील करने के लिए बहुत ज्यादा तजर्बे की जरूरत होती है। तजर्बे के साथ साथ आप में स्किल्स होना लाजमी है कि आप में स्किल्स कौन सी है। आप क्रिमिनल केसेस को डील कर रहे हैं, आप सिविल केसेस को डील कर रहे हैं, आप टैक्स के केसेस को डील कर रहे हैं, मतलब आप में स्किल्स होना लाजमी है। जब आप लॉ की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है उस हिसाब से मैं अपने तजर्बा की बेस पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप लॉ की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं और आप कम अज कम 3-4 साल अपने सीनियर के साथ लगाकर इतना कुछ सीख जाते हैं, इतना कुछ सीख लेते हैं कि आप बाआसानी एक जॉब होल्डर बंदे की निस्बत आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और उससे कम वक्त में आप तरक्की की तरफ जा सकते हैं। अब मैं एक एडवोकेट को और एक डॉक्टर को या इंजीनियर को आपस में कंपेयर करके ये बताना चाहूंगा कि अगर एक डॉक्टर
या एक इंजीनियर अगर वो वर्क कर रहा है, हाँ बहुत अच्छा प्रोफेशन है उनका, मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि मैं किसी के प्रोफेशन को गलत कहूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करके ये बताना चाह रहा हूँ। अगर एक डॉक्टर है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा है तो उसकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल 1 लाख से स्टार्ट होती है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे उसकी सैलरी 1 लाख है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे एक एडवोकेट की सैलरी कुछ भी नहीं, एक एडवोकेट कुछ भी नहीं कमाता। हाँ कम अज कम इतना तो कमा ही लेगा कि अपना जेब खर्च या अपना आने जाने का खर्चा इतना निकाल लेगा, लेकिन एक डॉक्टर 1 लाख तक कमा रहा है। लेकिन जब 2 साल गुजर जाएंगे तो एक जो डॉक्टर है 2 साल बाद उसकी जो सैलरी है वो 1 लाख से 1,10,000 तक चली, 10,000 को उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन जो एक एडवोकेट है वो जब 2 साल प्रैक्टिस कर लेगा, उसका जो पहले जेब खर्च था वो उसका अच्छी खासी आमदन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह जब 4 साल गुजर जाएंगे वो उसका एडवोकेट का डबल हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि एक एडवोकेट की जो इनकम है वो हर साल डबल इंक्रीज होगी, लेकिन जो एक गवर्नमेंट सेक्टर के प्रोफेशन की इनकम है वो क्या होगा कि चंद 1,000 बढ़ेंगे, लेकिन जो एक एडवोकेट है वो उसका हर साल डबल होता जाएगा। एक साल में अगर वो कुछ नहीं कमा रहा, अगले साल में वो कुछ ना कुछ कमाएगा, उससे अगले साल में वो उससे डबल कमाएगा, उससे अगले साल में फॉर एग्जांपल वो 1 लाख कमाएगा, उससे अगले साल में वो 2 लाख पे आ जाएगा। जिस तरह उसकी पब्लिक डीलिंग बढ़ती जाएगी, उसके केसेस बढ़ते जाएंगे, उस नाम बढ़ता जाएगा, तो इंशाल्लाह वो बहुत ज्यादा तरक्की करता जाएगा। इस तरह आने वाले चंद सालों में उसकी इनकम 8 लाख 10 लाख, मतलब फिर उसकी केसेस की फीस के हिसाब से होगा कि इसकी फीस कितनी है, कौन से फीस का वो कौन से केस का वो कितना चार्ज कर रहा है और किस तरह से वो उस केस को डील कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।